The thing is, he became the Director General of the Philippine National Police during the time of the former president. So I would think that he would be more biased than actually balanced in that hearing. Welcome sa House Quadruple Committee o Quadcom co-chairperson na si Representative Benny Abante ang pagsasagawa rin ng investigasyon ng Senado sa anti-drug war ng administrasyon ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Gayunman kung si Senator Ronald Bato de la Rosa ang mangunguna sa pagdinig, naniniwala ang kongresista na hindi magiging patas ang pagdinig. Una nang inihayag ng senador na chairperson ng Senate Committee on Public Order and Dangerous Drugs ang balak nitong pagsasagawa ng drug war probe. Bago nahalal sa Senado, si Senator De La Rosa ang nagsilbing hepe ng pambansang pulisya nang ilunsad ng Administrasyong Duterte ang gyera kontra iligal na droga. Sa ilalim ng drug war, may ipinatupad umanong reward money para sa mga pulis na makakapatay ng drug suspects batay sa pahayag ni retired police colonel at dating Philippine Charity Sweepstakes Office General Manager Royina Garma. Bukod kay Senator Bato, nadadawit sa umano'y issue sa cash reward system ang dating Special Assistant to the President at ngay Senator Christopher Bongo. Very good. May partner na kami sa Senado when it comes to investigation. Maglo-launch sila ng sarili nilang investigation. Senator Bato, doon po sa magiging pagdinig ng Senado, lalo na siya mismo po yung nadidiin sa issue ng war on drugs? Hindi. Ayon sa Quadcom, susubaybayan nilang mabuti ang gagawing pagdinig ng Senado, lalo na kung dadalo rito si dating Pangulong Duterte. Nagpaalaala naman si Kabataan Party List Representative Raul Manuel na kung matutuloy ang kaparehong investigasyon sa Senado, hindi ito dapat magamit bilang pananggalang ng mga senador na sangkot umano sa anti-drug war. Hindi rin anya dapat in aid of self-preservation ang mga investigasyon sa Kamara at Senado. Samantala, hihingi na rin ng Quadcom ang tulong ng Anti-Money Laundering Council o AMLAC kaugnay ng umano'y cash reward sa anti-drug war. Layo nitong i-track ang salaping ginamit umano bilang pabuya sa police officers sa gyera kontra iligal na droga. Bukod sa posibilidad na ginamit ang intelligence o confidence funds ng tanggapan ni dating Pangulong Duterte dito, maaaring may mga maanomalyang transaksyon din umanong nakapaloob sa anti-drug war. Ang talagang nais namin is, follow the money trail. No? We'd like to find out who the mastermind is. We'd like to find out kung magkano confidential fund na nakuha in the years that the former president was president. Tignan natin maigi kung ito ay mayroon talagang na-contribute towards the reward system. Bukod sa AMLA, iimbitahan na rin sa pagdinig tungkol sa issue ang Commission on Audit o COA. Gagawin ang susunod na Quadcom hearing sa October 22. Rosa Licoz, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan.